Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. At sa aking mga kababayan ay magandang hapon po sa inyo lahat. At ang paksa po natin sa araw na ito ay ang kasagutan sa ilan sa mga katanungan ng hindi Muslim na kanilang sinasabi ng Islam daw ay lumaganap dahil sa pamimilit o dahil sa tinatawag na jihad. So ito po ay kanilang ibinabato sa Islam. Ngunit ito po ay walang katotohanan. Ang unang-unang kasagutan natin dito ay malinaw po at challenge po sa mga nagsasabi. Sa mga nagsasabi po ng Islam daw ay lumaganap dahil sa pamimilit o jihad. Challenge po ito sa kanila. Magbigay po kayo ng isang tao mula sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon na pinilit na magmuslim ng grupo ng mga Muslim. Sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon ay wala pong nangyari na mga digmaan o labanan o anuman na pinilit ang mga tao para pumasok sa Islam. Wala po. Challenge po yan sa panahon ni Propeta, panahon ng mga sahaba, panahon ng mga pagkatapos ng mga tabi'in at bawat tabi'in at iba pang mga lugar o mga grupo ng mga Muslim na kilala sila sa kaalaman, kilala sila sa pagsunod sa Islam, wala po tayong makikita na pangyayari na pinilit nila ang mga tao o kahit isang tao lamang na pinilit nila na pumasok sa Islam. Malinaw po yan. Challenge yan. Dahil po, malinaw po ang turo sa Islam eh. Sinabi ni Allah sa banal na Quran sa Suratul Baqarah 256, La ikraha fid din. La ikraha fid din. Walang pamimilit sa pilitan sa relihiyon. Malinaw po ang turo sa Islam. Kaya, nagbabala ang Allah subhanahu wa ta'ala at kanya sinabi, Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Ikaw ba ay namimilit sa mga tao hanggang sila ay maging manampalataya? Yan ay tinatawag na hindi pwede sa Islam. At kabilang sa pinakamalaking kasalanan sa Islam ay ang tinatawag na maging mapagkunwari o yung munafiq o yung nagpakilalang Muslim pero siya ay mapagkunwari, ang kanyang katotohanan ay hindi siya Muslim pero tinatago niya ang tinatawag na kanyang pagkamuhi sa Islam. So malaking kasalanan yan, yung tinatawag na mapagkunwari. Malaking kasalanan sa Islam yan. At hindi ka tanggap-tanggap sa Islam. Dahil kung gusto mo at tanggap mo ang Islam, tanggapin mo ang Islam. Pero hindi pwede na ipilit ang Islam sa sinuman. Kaya ang sinumang mga nagsasabi ng ganitong mga katanungan ay challenge po ito sa kanila na magbanggit po kayo ng kahit isang tao lamang mula sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa grupo o sa panahon na malakas pa ang mga Muslim. Kahit sa panahon natin ngayon, wala pong pinilit na mag-Muslim. Wala po. Hindi po pwede sa Islam. Dahil malinaw po ang turo sa Islam na la ikraha fid din, walang sapilitan sa relihiyong Islam. Ganon din, tulad ng sinabi natin, na marami pong mga bansa. Ang bansang Ehipto, yung Egypt, huwag na tayo lumayo sa atin sa Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay pumasok ang Islam dito o sa ating bansa sa Pilipinas na wala pong nangyaring labanan. Ganon din yung ang tinatag na Indonesia, ang Malaysia, at iba pang mga lugar sa Africa na kung saan ay tinanggap nila ang Islam ng buong puso at walang mga nangyaring labanan. At malinaw po kung pagbabatayan naman natin ang sinasabi nilang jihad ay katulad ng pagsakop ng mga Muslim sa Makkah dahil sa paglabak sa kasunduan ng mga taga-Makkah, yung mga hindi mananampalatayang mga taga-Makkah, yung mga Quraysh, lumabag sila sa kasunduan. So dahil dito, dahil sila ay palaging gumagawa ng gulo sa mga Muslim, ay inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sakupin ang Makkah. At walang nangyaring labanan doon maliban sa ilang mga tao at tumakas din sila. At pagkatapos nung nasakop ang Makkah, wala pong sinaktan si Propeta sallallahu alaihi wasallam doon ng mga tao na inosente. At dahil dito ay nung sakupin nila ang Makkah. At alam niyo ba na ang mga
kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga muhajirun ay sila ay pinagpapatay, pinahirapan, sinaktan, pinalayas sa Makkah. Naiwan nila ang kanilang mga kayamanan. So dito ay may karapatan sila, kumbaga, na sakupin ang Makkah dahil para ibalik ang kanilang mga kayamanan. Pero ganun pa man ay wala pong ginawang pananakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga inosenteng mga tao. Bagkos nung tanungin siya, ang kanyang sinabi sa kanya ay pumunta na kayo, humayo na kayo. Antumut tulaka, dahil kayo ay malaya na. Hindi po pinatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tao doon o pinili sila mag-Muslim. Wala. Yan po ay napakalinaw na kung saan ay wala pong pamimilit. Nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Madina, ay siya po ay nakipagkasundo sa mga Hudyo na may naninirahan doon ng mga Hudyo at iba pang mga hindi Muslim. Siya ay nabuhay kasama nila at hindi po pinilit ang mga tao dito. At hindi po sila pinagpapatay, sinaktan o kinuha ang kanilang karapatan. Malinaw po yan na ang Islam ay hindi po ipinipilit ang Islam sa sinuman. At malinaw po yan sa pamumuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At bilang panghuli, para maintindihan po natin, ang jihad ay pagtatanggol po ito ng mga tao sa kanilang sarili. Waqatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum, makipaglaban kayo sa mga tao na nakipaglaban sa inyo, yung nananakit sa inyo, udina lilladhina yuqataluna fi sabil biannahum dhulimu, pinahintulutan sa mga tao na makipaglaban sa mga Muslim dahil sila ay inapi. So dahil dito, para ipagtanggol mong sarili mo, ay pinahintulutan ang jihad. At hindi po para pilitin ng mga tao sa Islam at hindi po para saktan ng mga tao ng mga inosente. Wala pong ganun sa Islam. Kaya malinaw po ang turo sa Islam na ito po ay ang tinatawag na pagsamba sa nag-isang tagapaglikha. At nasa tao po yung kung tatanggapin o hindi. Ang jihad po ay kapag po hinarangan, ipinagbawal sa mga tao, inapi ang mga tao, ang hinarangan ng mga tao ang paglaganap ng Islam, doon po papasok ang jihad. Kapag inapi ang mga tao, doon po papasok ang jihad. Kapag po pinagpapatay ang mga inosente, doon po papasok ang jihad. Ang jihad ay para ipagtanggol ang mga tao, para ipalaganap ang kapayapaan, para ipalaganap ang katarungan, para po ipagtanggol ang mga inaapi. Yan po ang jihad. Yan po ang jihad. At hindi po katulad ng inisip ng iba na pumatay ng inosente dahil bawal po ang pagpatay sa mga inosente mga tao. Yan po ay malaking kasalanan sa Islam. Sabi sa banal na Quran, sino man ang pumatay ng inosente ay para nang pinatay ang sangkatauhan. Yan po ay napakalinaw na turo ng Islam at sa mga nagsasabi po na pinipilit po ang mga tao nung malakas pa ang mga Muslim, yung mga sa panahon ni Propeta o anuman ang mga labanan ay dahil dito lumaganap daw ang Islam. Yan po ay napakalaking kasinungalingan dahil wala po silang maibigay ni isa sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa panahon ng mga Muslim na mga leader na pinilit kahit isang tao wala po. Ganon din malinaw po ang sinasabi sa Quran na la ikraha fid din, walang sapilitan sa relihiyong Islam. So malinaw po na ang turo ng Islam ay pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha at ipalaganap ang kapayapaan, ipalaganap ang tinatawag na katarungan. Yan po ang tinatawag na hangarin sa jihad. Ako po ay muli nagpapasalamat sa inyo at nawa po ay nakapagbigay sa inyo ng aral ang ating mga maikling mga video patungkol sa mga rudud o mga kasagutan sa kadalasan tanong ng mga hindi Muslim. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at inshallah abangan niyo po ang iba pa nating mga kasagutan sa ibang mga katanungan ng hindi Muslim patungkol sa Islam. Alhamdulillah, ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.